Okay, kaliwa kanan, harap at likod, sabi mo nga, kumusta ka na kapatid? Okay, kaliwa naman, sabi mo, kumusta ka na kapatid? Ang sasabihin mo, all is well. Praise God. Amen? Okay, palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. At sabi mo, katabi mo, sabi mo, hello, blessed. Mga kapatid, tandaan po natin ang pagpapala. Again and again, sinasabi ko, hindi lamang nasusukat sa financial. Kasi pagka ang tao wala ng pera, isip nila, wala na silang pagpapala. Pero you can be blessed physically, emotionally, spiritually, mga kapatid. Wala man tayong gaanong pera, pero kapag tayo ay malakas, malapit ang ating buhay sa Panginoon, that is blessing. Amen? Minsan pa, sabi mo sa katabi mo, hello, favored. Hello, favored. Para wala hindi naman kayo nagtanghalian. Sabi mo, hello, favored. Hello, favored. Ibig sabihin ng pabor, mga kapatid, ay hindi mo ini-expect biglang dumarating sa atin. Pabor yan ng Panginoon. It seems there is no way, pero pagdating sa Panginoon ay may nagagawa ang Diyos. Without further ado, dako tayo agad sa mensahe po ng Diyos, mga kapatid. This evening, we will be tackled, mga kapatid, ng be always good to all people. Maganda po, mga kapatid, laging dapat tayo ay maging mabuti, hindi lamang sa iilang tao, kundi sa lahat ng tao. Amen? Pasabi mo nga uli, be good. Be good. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, atin na pong tinalakay ng mga nakaraang topics. Part 1, tinalakay po natin a practical, balanced life. Next slide na. Practical, balanced life. Ibig sabihin, dapat tayo ay may balancing buhay. Ibig sabihin, hindi lamang tayo nabubuhay physically, walang masama magtrabaho, pero dapat may panahon tayo para sa ating spiritual na buhay. Balansyado. Hindi lamang tayo nakafocus sa isang aspeto ng buhay. Kung mayroon tayong panahon para sa ating physical, may provide ang ating pangangailangan, then let's give time also sa ating spiritual dahil tayo po ay nabubuhay din spiritual. And then pangalawa, tinalakay po natin ang making a good reputation to people. Dapat maganda yung maiiwan natin sa mundong ito, mga kapatid, ay magandang reputasyon. Yung wala ka na, pero pinag-uusapan ka pa ng tao, and that is your legacy. Yung paggawa ng mabuti, mga kapatid, yan po ay hindi mawawala sa kaisipan po ng tao. And then part 3, setting the right priority in life. Kailangan marunong tayo mag-time management, praise God. Magaling tayo maglaan ng oras sa bawat isa. May panahon tayo para sa ating pamilya, may panahon tayo para sa ating trabaho, may panahon tayo para sa ating buhay. So, let us be good steward sa ating oras. And then again, setting the right priority. If you know your priority, then you will not struggle in choosing. Hindi ka mahirapan. Alin ba dito? Pag pinamili ka, asawa ba mo ang Diyos? Kung prioridad mo ang Diyos, napakadali sa iyo mamili. Diyos ba o trabaho? If you know your priority din, easy para sa iyo ang pumili. And then last Sunday, tinalakay po natin, mga kapatid, ang let Jesus be the center of our attention. Pag may mga problema tayo, ang nakikita natin ang Diyos. Hindi yung may pangangailangan tayo, ang naisip natin yung uutangan natin. Hindi ho. Ang dapat naiisip natin ay ang Panginoon because He is our provider. And then we talk about the life of Simon Peter, took 3 action towards Jesus. Simon Peter took the step of faith towards Jesus. And then Simon Peter took the jump of faith towards Jesus. And third one, Simon Peter took the walk of faith towards Jesus. Kaya nung si Peter nakafocus kay Jesus, he was able to walk on the water. Pero nang kanyang pinansin na po yung bagyo, hangin, he started to sink. Kaya mga kapatid, tandaan po ninyo, kapag lumulubog tayo sa mga problema, pagsubok, meaning we are not focusing to
Jesus. Kasi naniniwala po ako, ang mga taong nakatuon, nakafocus kay Jesus, you will never ever be sink sa anumang problema. Amen? You can walk on the water. Amen? O sabi mo, I like that. At ipagpatuloy po natin ngayon, mga kapatid, ang be always good to all people. Pag sinasabing all people, kasama na dyan ang mahal natin sa buhay. Tama po ba, mga kapatid? Kasama na po dyan ang ating mga kamag-anakan, kasama na po dyan ang ating mga kaibigan, kasama na po natin dyan ang ating mga katrabaho, at lahat ng taong ating mga kasalamuha. According to Galatians 6:9 and 10, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin pala, nakakapagod ang gumawa ng mabuti, lalo na kapag ang ginagawan mo ng mabuti, walang gratitude, parang ungrateful, hindi man lamang marunong magpasalamat sa mga taong gumawa ng mabuti sa Kanya. It is sabi natin, nakakapagod para sa ating parte ang gumawa ng mabuti. Pero sabi ng Bible, huwag kang mapagod. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mapagod. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mabuti. At huwag tayong mga magod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga gihimagod. If you will not stop doing good o be good to others, then you will reap. Aanihin mo. Kaya yung ginagawa mong mabuti sa iyong kapwa, aanihin mo yan. May bunga yan, mga kapatid. May resulta yan. Hallelujah. And then, kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, ang paggawa ng mabuti in a period of time. Because time will come that you cannot do good anymore to others. Tama ba? May mga darating ang panahon na hindi ka na makakagawa ng mabuti. Kaya sabi niya, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Yes, may biological family tayo, pero mayroon tayong spiritual family. Tagalog at English, ALT. Now let us not become discouraged or weary in doing good. For at the proper time we will reap, not being discouraged, or if we do not get discouraged. So, consequently, as we have opportunity, let us be working the good thing to all, but especially to the ones of the household of the faith. Mamaya, i-elaborate ko sa inyo yung pagkakataon. Kaya nga, yung iba, mga pagka namamatayan, napakalaki ng kanilang regret because ang dapat nilang gawin ay hindi nila nagawa. Ang kakantahin na lang nila, kung maiba, balik ko lang. Mamalat ako ang dating, ano ba yun? Sino marunong yan? Maibabalik, pero hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Sabi mo nga sa katabi mo, opportunity. Kaya may pagkakataon, kasi hindi lahat ng panahon kasama mo ang iyong mahal sa buhay. Hindi lahat ng panahon kasama mo yung pamilya mo. Hindi lahat ng panahon kasama mo ang kaibigan mo. Kaya habang may pagkakataon ka, do good. Ang sabi ng Bible, huwag kang gagawa ng masama sa kanila. How do we define goodness? Tingnan po natin. Paano ba natin ipapaliwanag pag sinasabing mabuti ka, mabait ka? Ang iba yung kindness, yung matulungin. Ang iba naman ay pagiging magalang. Ang iba naman ay pagiging mapagbigay. So how you will define of being good to others? Marami pong definition ang pagiging mabuti sa good. You can be kind, mabait ka, matulungin ka, mapagbigay ka. Then mas malalim po because goodness is coming inside out sa atin. Ang pagiging mabuti galing yan sa kalooban ng tao. Because Jesus Christ had already defined, sabi ni Jesus, hindi pwedeng magbunga ang isang masamang puno ng mabuting bunga. Ang masamang puno ay magbubunga ng masama. Ang mabuting puno ay magbubunga ng mabuting bunga. Tama ba, mga kapatid? So in other words, pag ikaw ay naging mabuti, praise God, lahi nga kayo ng mabuti. Tanungin mo nga ang katabi mo, are you good enough
Sabi naman iba, not so. Hallelujah. So Acts, punta tayo. Sino ba sa Bible ang mabuting tao? Acts 11:24. Sapagkat siya'y, ang tinutukoy na siya'y, personal pronoun ay si Barnabas, ay lalaking mabuti. At puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at maraming tao ang nangadaragdag sa Panginoon. In CEV translation, Barnabas was a good man of great faith and he was filled with the Holy Spirit, meaning more people turned to the Lord. So ang pag-uusapan natin ngayon ay buhay ni Barnabas. Si Barnabas, ang sabi ng Bible, he was a good man. Sabi nga natin, good man. Good man. Hallelujah. So, Barnabas took 3 action towards Jesus. Praise God. Hallelujah. Tingnan po natin ang 3 hakbang na ginawa po ni Barnabas para siya maging mabuti. Balikan natin ang Acts 11:24, Amplified naman. Sabi po dito, for he was a good man. Ang sabi po ng Amplified, ibig sabihin ng good man, good in himself. Sabi mo nga, mabait sa sarili. Di ba nakakaligilaban kayo ng taong walang bait sa sarili? So kailangan may bait tayo sa sarili. Good in himself and also at once for the good and the advantage of other people. Maliwanag, ang ganda ng pagkasabi ng Amplified. Pag mabuti pala ang isang tao, hindi niya iniisip ang kapakanan niya, ang advantage niya, ang iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang kapwa. Kaya sinasabi ko sa mga anak, napaka-blessed ninyo, napaka-palad ninyong mga anak. Bakit? Ang inyong mga magulang, walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kanilang mga anak. Kaya sila nagtatrabaho, kaya sila naghahanap buhay, kaya sila nagpapakapagod, nagbubuwis ng dugo pa man, mga kapatid. For what? Whose sake? Para sa kanilang mga anak. Tama ba? Wala yata akong kausap. So, ang isang mabuting tao, hindi iniisip yung advantage pang sarili. Hindi po ang mabuting tao makasarili. Hindi po siya selfish. Hindi siya madamot. Bakit? Kasi ang isang taong mabuti, again, what he think of is laging kapakanan or advantage ng iba. Tanungin mo nga ang katabi mo, sino ba lagi ang nasa isip mo? Praise God. Pag nakakuha ng pera, ang naiisip niya, ibili ko yung aking asawa ng damit. Pero siya walang damit. So laging iba ang iniisip. Pag nagkaroon ng pera, iniisip ko, ay maibili nga ito ng pagkain sa aking anak. So laging nakakalimutan, kaya kita niyo po, yung mga magulang na mga mababait, halos nakakalimutan ang kanilang sarili. Because they are always thinking for the advantage of others. Amin po ba? So, pag gusto mong maging mabait, forget yourself. Huwag mo nang kalimutan, kalimutan mo ang iyong sarili. Ang isipin mo lagi, Pastor, nakakapagod. Kaya nga sabi ng Bible, huwag kang mapagod. Nakakapagod, lalo na yung mga taong ungrateful. May mga taong pinatuloy mo na, pinakain mo na. Praise God! Hallelujah! Hindi man lamang marunong magpasalamat, mga ungrateful. Ngayon, ang tanong, do we need to stop? No, sabi ng Bible. Bakit? Sila din ang aani nun eh. Basta ikaw, yung ginawa mo mabuti, in due time, aani ka. Amen po ba? So sabi mo nga, okay, ulit, never stop. Nakakapagod, praise God, hallelujah. Nakakapagod gumawa ng mabuti, lalo na again, kapag ang ginagawan mo ng mabuti, hindi man lamang marunong tumanaw ng utak, ng loob. Praise the Lord! Hallelujah! May mga taong ganyan na parang wala kang nagawang mabuti sa kanila. Kasi ang karakter ng tao, siyam na mabuti ang iyong magawa, nakagawa ka ng isang mali, ang makikita nila ay yung isang mali mo. Makakalimutan nila ang siyam. Kaya mayroon pong isang pastor nag-illustrate, isang bond paper, tinuldukan niya, praise God, ng isang tuldok sa gitna. Sabi niya,
tingnan mo ang bond paper na ito, ano ang nakikita mo? Ang nakita niya tuldok, hindi niya nakita ang bond paper. Ganyan ang tao. Huwag ka na mag-expect. Ang mga tao talaga, gawa mo ng mabuti yan, minsan ungrateful yan. Huwag ka na mag-expect, praise God. Naging mabuti ka na, ginawa mo na ang lahat. Kaya kayong mga nanay, pinaglihim mo yan ng 9 na buwan, nagdurusa ka, tapos yung anak mo parang wala lang, hayaan mo lang, basta gumawa ka pa rin ng mabuti, huwag mo sumbatan. Huwag mo susumbatan. Kasi may mga magulang naman na nanunumbat. Hoy, hindi mo ba alam na nagsakripisyo ako ng 9 na buwan? Hindi mo ba alam na naka-aumang ang aking buhay ng ipanganak kita sa ospital? Huwag ganon. Because, again, ang paggawa ng mabuti, you will never expect in return bakit ang Diyos ang gaganti sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon. Gawin ka pala ng mabuti. May anak ka na matugan, pakainin mo lagi, busugin mo lagi, patulugin mo lagi, praise the Lord, hallelujah. Because knowing good, again, ang Diyos, praise God. Kaya di ba, Sister Joy, ganun ang gagawin natin. Michelle, ganun gagawin natin. Minsan ang mga anak nakakapagod, talagang ginawa mo na ang lahat, nagtambling-tambling ka na. Pero again, don't never stop doing good because in due time, aani ka. Sabi ko nga, gusto ko nga yung mga anak na mga babayan ngayon, yung parang wala lang muna pakialam, maniwala ka, pag nakaratay ka na sa banig, duble ang kanilang pagkalinga sa'yo. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi mo nga uli, good man. Ang ganda, walang ibang iniisip. Pero mo dito, mga member dito, mga mabubuti yan, wala silang iniisip, kundi ang kapakanan. Uy, aga tayo, baka hindi pa nakalinis doon, baka hindi pa naayos ang upuan, baka ano, agahan natin kasi huwag naman na si pastor lagi yung naandun, praise God. Ang iba kasi, yung mga masasamang member, atso naman si pastor, bahala na siya doon, siya naman. Hindi ho, mga kapatid, ulitin ko, ang taong mabuti, kapakanan ng iba lagi ang iniisip. Amen? Palapakan nga po natin si Lord. Are we getting the point? Pangalawa, Barnabas was, sabi niya, number 1 pala, Barnabas was good at his acts of kindness. Pangalawa, doon pa rin tayo, doon po sa naka-highlighted, sabi niya, full and controlled, enthusiastic and confident in the Holy Spirit ways. Yan po, medyo mahirap-hirap ang isang mabuting tao, hindi na sinusunod ang kanyang pansariling direksyon, ang kanyang pinapakinggan ay ang direksyon ng Holy Spirit. Full na siya, control, kung saan siya dadali ng Holy Spirit, sumunod siya, enthusiastic and confident in the Holy Spirit ways. Huwag manangang ka lang mga kapatid sa gabay ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tuloy-tuloy lang. Huwag tayong give up. Lagi tayong mag-pray. Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang dapat action ang ititik ko? Lagi kang mag-pray because, again, ang mga mabuting tao are confident. Kanino mga kapatid? Sa Holy Spirit ways. Nagtitiwala sila sa kilos at galaw ng banal na Espiritu. Sabi mo nga sa katabi mo, magtiwala ka lang. Lagi niyong tatandaan, hindi ka lalali ng Lord sa kapahamakan. Sabi nga ng Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not be want. He leads me in the green pasture, He guides me in the still water. Dadalhin ka ng Lord sa masagana, praise God. Pero pagdating sa verse 4, even though I walk, hindi na sinabi, even though He leads me in the valley of death, hindi po. Even though I walk in the valley of death, pag ikaw ay dumadaan sa kapahamakan, hindi na Holy Spirit ang nagagay, kundi ikaw na ang lumalakad sa sarili mo. Dahil kapag ang Diyos ang gumabay, praise the Lord, hallelujah, ang Diyos ang magpapala sa iyo. Amen? Sabi mo nga uli, magtiwala ka lang.
Ang hirap pag mga kapatid, lalo na pag walang-wala ka, magtiwala ka lang sa Panginoon. Ako po minsan talagang na-down, talagang maraming bayarin. Praise God. Dahil sa business, hindi pa talaga kumikita, puro abono. Talagang mabuti kung maliliit lang inaabonuhan ko mga kapatid. Ang akin pong expenses sa isang buwan ay umabot po ng 65 to 70,000. Hallelujah. Lahat po yun. Expenses pa lang po yan. Praise God. Sa tubig, wala pa naman ako talaga kinikita. Pero nag-pray ako kay Lord. Sabi ng Panginoon, tuloy-tuloy ka lang. Hindi naman pag-hakbang mo, tagumpay na agad. Maghintay ka lang, matuto kang maghintay, and then you will be successful. Nagugulat nga ako, hindi ako nakakapag-market ngayon sa roofing. Pero praise God, may mga tumatawag na customer, nakakatubo ng 2,000, 3,000, nakakadagdag sa provision ng ating Panginoon. Manangang ka lang sa Holy Spirit. Sabi mo nga, Holy Spirit. Lagi ka nag-pray kung anong dapat mong gawin. Paggising mo sa umaga, Lord, dalhin mo ako kung saan mo ko gustong dalhin. Pag dinala ka ng Lord again sa lugar na magtatagumpay ka, He will not bring you to a place where ikaw ay magiging defeated. Kaya lagi, maging sa mga binata, mga dalaga dito, mag-pray kayo. Hindi po yung pag nakakita ka lang ng pogi, siya na nga, 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 siya na nga. Praise God. Nagtatang siya, siya na nga, siya na nga, siya na nga. Pero, again, ipag-pray-pray mo, ipapakilala sa iyo ng Lord ang isang babaeng Pilipina na angkop para sa iyo. Amen? Amen. Praise God. Ako nga, nag-pray-pray din po ako hanggang ngayon. Sabi ko kay Lord, kung nagkamali ako sa una kong asawa, kasi hindi na ako nakinig. Maganda. Kamukha siya ni Bianca King. Sino ba ba ang hindi mag-iisip? Mag-iisip ka pa ba? Kamukha ni Bianca King. Tapos, teacher. Tapos, maputi. Mahaba, buhok. Balbon. Praise God. Ano pa isipin mo? Anak pa ng pastor. O mag-iisip ka pa ba? Siyempre, sasabihin ko na lang, siya na nga, siya na nga, siya na nga. Pero, ulitin ko, minsan, pag wala ang gabay ng Holy Spirit, si Pastor Noel, hindi ko lang napansin yan. Sabi niya, Lid, mag-isip ka muna. Hindi ko na pinakinggan ng Espiritu Santo. Praise God. Kaya mahalaga ho, nakikinig tayo sa Spirit. Hallelujah. Pero ngayon, I'm praying. Sabi nga nila, Sister Joy, papakilala ko, huwag kayong mag-alala kasi willing siyang tulungan ako sa business. Sabi ko, para hindi naman tuluyan maubos ang buhok ko. Kasi kapag tumagal-tagal pa ng ilang taon, wala na. Nai-stress ako sa business, nai-stress ako sa church, marami akong pinagkaka-stressan, praise God. Pero sabi niya, biro mo ganyan, hindi pa ako naliligaw, pero knowing each other, praise God. Sabi naman niya, Pastor, willing naman akong tulungan ka. At saka naintindihan ko naman ang ministry. Kahit iwanan mo ko maghapon hanggang gabi, hindi kita hahanapan ng oras. Matindi. Praise God. Hindi tulad ng una kong asawa. Ministry ako. Tinamimili ako, sabi ko, parehas kayong mahalaga. Lagi niyo tandaan sa mga mag-aasawa pa lang, kung ano ng asawa mo, yakapin mo rin. Praise God. Hallelujah. Amen. Kasi ako, pag ako makilala, pastor na ako, dapat mahalin niya rin ang pagpapastor ko. Kasi mahirap yung tatanggalin mo ako pagkapastor, mamamatay po ako kasi I love to pastor the church. Amen. Kaya nga sabi ni Archie, Pastor, hindi ka ba napapagod? Nabasa ko itong Galatians 6. Huwag kang mangangal. Hindi ka ba? Bakit, Chi? Bakit? Ano ba, Chi? Pastor, kasi ang tagal mo nang nangangaral. Yung mga pinapangaralan mo, parang wala lang. Sabi ko naman kay Archie, Chi, yung ginagawa ko, part ko yan kay Lord. Ang trabaho ko mangaral, pero hindi ko na trabaho ang magbago ng buhay ng tao. Trabaho na yan ni Lord. Ngayon kung tumutugtog siyang may hangover, well, praise God. Bahala na si Lord. Kasi siya ang umaharap na hindi totoo. Tama ba? Praise God.
Kaya pala, yung mga chords, nasa C ako, nasa G sila. Kasi, ang iba may hangover. Wala yan dito, nagwikwento lang ako na, wala dito, huwag kayo mag-isip. Praise God. Hallelujah. Nakakatuwa, pero sabi ko kay Archie, hanggat may buhay ako, hanggat may hininga ako, tuloy-tuloy akong mangangaral sa salita ng Diyos. Amen? Hindi ako mapapagod para pangalangin ng Lord. Hallelujah. Because again, praise God, yan po ang leading sa akin ng Holy Spirit. Leading na mangaral. Ako nga, mag-a-abroad ako eh. Kaya salamat may mga asawa ngayon na pagkakatiwalaan mo sa butod. Halimbawa, 2 weeks ako doon or 1 month ako doon. Kampante ako na makakapunta sa ibang bansa. At baka naman ang aking girlfriend, makikita niyo na dyan nag-o-office. Praise the Lord. Kayo naman dyan, at saka Joy, huwag niyo naman pagkikwentuhan ako. Joke lang. Praise God, hallelujah. Mabait po siya, napakabait. Pero sabi nga ng isa, baka ngayon lang yan, pastor. Nag-isip na naman tuloy ako, praise God. Hallelujah. So sabi ko, I pray na maging mabuti siya tuloy-tuloy. Amen? Nagagwapuhan siya sa akin. Yes. Kayo lang naman ang hindi nagagwapuhan. Praise God. Nagwagwapuhan siya sa akin. Kasi tinanong ko, yung una kong asawa, tinanong ko noon, ano ba nagustuhan mo sa akin? Nag-fasting pa yun, fasting pa yun. After 1 week, sinagot ako sa tanong ko, nagustuhan kita dahil sa anointing. Wala talaga siya nagustuhan sa itsura. Praise God. Pero ito naman, tinanong ko rin, ano ba talaga nagustuhan mo sa akin? Sabi niya kasi, pogi ka. Wow! Talaga? Praise God. Pogi pala ako. Pero sabi ko, huwag ka naman bola. Kinala ko na sa praise God. Pero mabuti ang Diyos. Amen. Again, kung ano ang nililit ng Holy Spirit sa iyo, yun ang lagi nating gawin. Amen? Kahit may mga hadlang, may mga obstacle, kahit may mga pumipigil, tuloy ka lang. Basta alam mo, galing sa Panginoon ang ginagawa mo. Amen? Last one. Matatapos na po ako. Barnabas was good at his acts of faith. And of course, dito po mga kapatid sa pangatlo, sabi niya, full of faith. Anong ibig sabihin ng full of faith? Maganda yung amplified eh. Of his belief that Jesus is the Messiah through whom we obtain eternal salvation. Sabi ng Bible, punong-puno ng pananampalataya. Gusto ko yung full of faith. Praise God. Kahit may problema, natutuwa nga ako eh. Pagka nandun ako kay Sister Joy, nandun si Jah, magsasabi si Sister Joy sa pangangailangan niya. Magsasabi din si Jah ng pangangailangan niya. Sabi ko, wala kayo sa inyong pangangailangan. Mas matindi ang pangangailangan ko. Kaya anong gagawin namin tatlo? Magdamayan. Praise God. Magdamayan na lang tayo. Pari-parehas tayo. Praise God. Pero gayon pa man, pag puno ka ng pananampalataya, wala kang worry. Amen? Praise God. Malalagpasan mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Barnabas was full of faith. Ang sabi ng Bible, believe that Jesus is the Messiah through whom we obtain eternal salvation. Maganda yung salitang ililigtas. Makakaahon din tayo dyan. Praise God. Makakaano din tayo dyan. Makaka-survive din tayo. Sabi mo sa katabi mo, malalagpasan mo yan. Manampalataya lang tayo. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Barnabas was good at his acts of faith. Last 2 verse. Sa po, Ephesians 5:16. Na inyong kanina opportunity, samantalahin ang Panginoon, ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. Dito ako magtatapos sa last verse. Making the very most of the time. Ano daw? Buying up each opportunity because the days are evil. Anong sinasabi doon? Making the very most of your time. Lagi kong itinuturo, may borrow your attention, isipin mo na huling araw mo na ito ngayon. Make the very most of your time. Sabi ng Bible, buying up each opportunity. Yung para bang pinapahalagaan mo ang bawat pagkakataon. Because, anong sabi ni Pablo? The days are evil. Mga anak, lagi kong sinasabi, ha? Lagi kong pinapalaala sa inyo.
ang inyong mga nanay, mga great pretender yan. Bakit great pretender? Ang tatay ninyo, great pretender yan. Pag tinignan mo sila, okay sila, walang sakit, pero inside, mayroon na yan. Hindi lang sila umiinda. Dati-dati ang mga magulang umaabot ng 100 years. Pero ang magulang ngayon, sabi ng Psalms, only 70 years old. Pag umabot sila ng 80, dahil na lang sa biyaya ng Lord, o kalakasan, dahil nag-exercise. Pero ang buhay ng tao, 70 lang. Kaya pagka ang magulang nyo pumasok na ng senior citizenship, magbibilang na lang kayo ng 10 years. Kasi 70 lang ang buhay. Ang iba, 40 pa lang, namamatay na. Bakit? Days are evil. Alam niyo pag binasa sa Greek, ibig sabihin, napakasama na ng mundo. Kita niyo po ang mga buhay ngayon. May 20 years old na inaatake. Praise God. May mga altercation ang babata pa. May mga namamatay, bata pa. Sumaaga silang namamatay sa ating panahon ngayon. Anong sabi ng Bible? Buying up each opportunity because the days are evil. Lagi kong pinapaalala din, hindi lahat ng panahon kasama mo ang iyong mahal sa buhay. Kaya, mga anak ha, sabi ko nga, malalaman mo ang anak na malaki ang pagkukulang sa magulang. Kasi pag namatay ang magulang, malakas umiyak. Kasi naandun yung pain, yung sakit na hindi niya nagawa nung nabubuhay pa ang kanyang magulang. Amen? Sabi ng Bible, making the very most of the time. Kung ang tatay mo hindi mo nahahag, ihag mo na, mama mo, yakapin mo na. Kasi, tatanda at lilipas din ako. Tatanda yan. Pag tumanda yan, manghihinang katawan. Pag nanghinang katawan, magkakasakit. At iwanan kanila. Kaya sabi ng Bible, praise God, be good. Mga nandito lahat, walang masama, maging mabuti sa kaibigan, pero kung magiging mabuti ka, dapat muna sa iyong pamilya. Amen? Ayan, pwede natin tawagin yung mag-organ. Praise God. Hallelujah. So make every opportunity. Tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Sige po, habang nakayuko ka, isipin mo ang iyong mga mahal sa buhay. Narinig mo ang mensahe dahil may pakay ang Diyos sa buhay mo. He wants you to be good. First to your family, to your parents, sa mama mo, sa papa mo. Do good to them. Make the very most of your time. Grab the opportunity that you have. Kung kaya mong yakapin sila habang naandyan sila, yakapin mo. Kung kaya mong humingi ng tawad habang naandyan sila, then do it because time will come na yayakapin mo sila pero hindi na nila mararamdaman. Darating ang panahon na sasabihin mo, papatawad, mapatawad, pero hindi ka na nila maririnig. Pagsisilbihan mo sila, hahainan mo sila, pero hindi na nila ma-appreciate kasi wala na sila. As long as they live, church, make the most of your time to grab the opportunity that you have to do good to them. Alam niyo po mga anak, lagi kong inaalala, lagi kong sinasabi, ako po ay ulilang lubos. Wala na akong nanay, wala na akong tatay. Napakahirap ng ulila. Bakit? Wala kang crying shoulder to cry on. Kung may problema ka, wala ka ng matagpuan, wala kang mapagsumbungan, wala kang malapitan. Pero kung may mama ka pa, may papa ka pa, napaka-bless mo. Bakit? Kasi mayroon pang nagpro-protecta sa iyo. May nagpro-provide pa sa iyong pangangailangan din. Make the most of your time to do good to them. Hallelujah. Sige po. Kawitan natin isang mga church. Hallelujah, Jesus.
Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. We worship you. Sige, church, from the bottom of our hearts. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Katapatan mo, Panginoon. Oh, Diyos, ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, ay wagas at walang kapalit. Sa aming puso, sa aming puso, sa aming buhay, papuring pagsambahin iaalay. Sige po, isipin mo ang mga mahal mo sa buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Luwag, Panginoon, kabuti mo sa amin, oh Jesus. Sige po, worship Him. Kabuti mo sa amin, Panginoon. Ikaw lamang. Sige po, lift up your voice. Hallelujah. Ikaw lamang. Ang tanging kong sasabayin. Lalo na sa mga ang hirap mawala ng tatay, ang hirap mawala ng nanay, church. Why don't you appreciate your mother and father? Bakit hindi mo sila mahalin? Bakit hindi mo sila pahalagahan habang naandyan sila? Because time will come na iiwanan ka nila. Time will come na lilisan sila sa piling natin. So grab every opportunity to do good to them. Hallelujah. Mahalin natin sila, paglingkuran natin sila, i-appreciate mo sila sa ginagawa nila. Let us pray, church. Panginoon, itinataas namin ang lahat ng mga tatay. Alam po namin, Lord, na ang kanilang pagpapagal is not for themselves. Nagpapakahirap sila for the sake of their family and loved ones and children, Jesus. And also, Lord, sa lahat ng mga nanay, alam po namin, Lord, that ginagawa nila ang lahat ng kanilang magagawa did their utmost best para itaguyod ang kanilang mga anak, Panginoon. Mapalaki ang kanilang mga anak. But Father, I pray na patuloy mo silang bigyan ng strength. Dalangin namin, Lord, sa lahat ng mga anak na narito. Jesus, let their goodness lumabas sa kanilang kalooban at gawa nila ng
ang magpagsisisi dahil ginawa nila ang pinaka-mabuti nila sa kanilang mahal sa buhay. Salamat, Lord, sa bawat pamilya na narito. Ano man po ang pinagdadaanan, ano man po ang problema na mayroon sila, Jesus, ano man po mga hamon ang kanilang kinakaharap sa buhay, Jesus, you promised us that you will never leave us nor forsake us. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sasamahan mo kami hanggang sa panahon na kami ay magtagumpay, Panginoon. Help us, Lord, to continue to do good to all people. Huwag mong hayaan na mapagod kami. Tumigil kami sa paggawa ng mabuti dahil ikaw ang nangako sa kapanahunan. Aanihin namin ang bunga ng kabutihan na ginawa namin, Panginoon. Jesus, I declare each and every one of us will be good. First to our family, second to our relatives, third to our friends, and fourth sa aming mga ka-churchmate, Panginoon. Salamat, God. Salamat, Jesus. Awitin natin ang napakabuti mo. For the last time, come on.